Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Don't forget to share, like, and subscribe sa ating channel. At ngayon po, pag-uusapan po natin yung interview po kay COA Commissioner, former Heidi Mendoza, about po sa kanyang opinion about sa nangyayari po about flood control project. At kung di pa po kayo kasali, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, don't forget your popcorn. Kasi marami na naman tayong pag-uusapang matitindi tonight. Yan. Okay. So, una pag-usapan natin, tinanong po siya dito, meron ba talaga DPWH corruption? Ang sabi niya po, nagsimula siya sa proseso. Sabi niya, the reason behind it is napakataas na daw po ng non-compliance. Yung mga hindi sumusunod sa rules and regulation ng COA. Mababa na rin yung controlled environment, yung oversight environment ng COA, and also mababa na rin daw po ang moral ng mga auditor. Tinanong po siya, kailan to nangyari? Sabi niya po, ito daw po nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte. Kasi sabi niya, meron po mga pronouncement before si Pangulong Duterte, either it's joke or not, or it's true, na may sinabi siya na parang kidnapin ng mga auditor o ihulog ang mga auditor, which makes auditors feel na parang they are threatened, natatakot sila, and also yung pagbubuli daw sa mga auditor dito sa mga kawani ng ahensya ng gobyerno noong panahon ni Pangulong Duterte. So parang nagsanga-sanga daw po yun na para bang lumagay po sa punto ng mga auditor na, instead of us doing our job, why not just, magpakain na lang ako sa sistema, gawin ko na lang yung dapat kong gawin, and alis na lang ako. And yun yung parang na-start nung panahon daw po ni Duterte. And she said, these are all information coming from the inside. Na ayaw nilang magpangalan, pero yun daw po talaga nangyayari. And sabi niya po dito, pinaliwanag niya rin that nung panahon daw po ni Pinoy, noong 2025, meron pong malaking support ang Pangulo at yung mga commissioner na kasama po siya doon nung panahon na yon. Malaki daw po yung support at napakalaki daw po ng funding. Na dumating daw po sa point na kahit yung mga audit, yung COA agency daw po ay nagbalik pa ng budget sa gobyerno kasi talaga daw pong inalagaan sila at that time. So noong 2025, meron pong nasimulan sila na tinatawag na road asset management. Kung saan po meron po silang ginagawang tinatawag na inventory para daw po makita na yung mga proyekto ay tapos na at hindi lang nasa papel. Ang problema, noon daw po panahon ni Pangulong Duterte, nagpalit daw po ng focus. At unfortunately, itong road asset management ay nahinto daw po. Isa din sa pinunto niya na kahinaan na ngayon ng COA is yung tinatawag na appointing authority. Kasi daw po, kung sino daw po yung ma-appoint na commissioner, lumalagay daw po na natitimbrehan na yung nasa baba. Ibig sabihin yung mga contractor o yung mga private entity, nalalaman na nila. And parang may go signal na daw po, may timon na to sa baba na parang start the business ika nga. And lumalagay daw po na ang COA na ngayon nagiging negosyo na based on what she heard from the inside. Na isa nga daw pong naging reason nito, kaya daw po hindi siya nagulat na si Commissioner Lipana ng COA ay isa sa mga nasampahan ng kaso at hindi daw po siya na shocked about this. Kasi sa sobrang garapal daw po ng korupsyon sa loob ng administrasyon ng ahensya, pumupunta daw po mismo sa office ni Commissioner Lipana yung mga tao para makipag-transact sa kanya na sinabi po ni Secretary Lecerda before nung panahon nila kay Pinoy, hindi ka nga daw makapag-usap kay Commissioner Heidi Mendoza nung panahon niya kasi talagang unless may urgency, pero tight daw po talaga ang differences ng isang commissioner para daw po maiwasan daw po yung mga issue or corruption ika nga. Tinanong din po si Commissioner Heidi paano daw po ito mape-prevent at this moment. Sabi niya,
First, kailangan daw po ma-increase yung power of ethics. Alam niyo po, sa power of ethics, o yung code of ethics, ika nga, ng gobyerno, in general, kahit saan ka magtrabaho, ang code of ethics, yun yung magbibigay ng rules, standards, ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong i-perform with the standards ng trabaho mo at ng company. Dito, with the standards of the government. And I think na kung nagkakaroon ng korupsyon, nagkakaroon ng mga issue sa loob pa lang ng ahensya ng COA, ethics is being disrespected, ethics is being destroyed from the inside. And I really believe na, sabi nga ni COA Commissioner Mendoza na mataas na yung non-compliance. Kung napakataas na non-compliance, ilang tao sa loob ng COA Commission ang nababayaran, ang corrupt, ang masasamang tao, di ba? Yung mga hindi matitino. Kasi wala namang perfect na ahensya. Pero I believe that there are still people na okay sa ginagawa nilang trabaho, pero mas marami pa rin yung mga sabihin na natin mga corrupt na mga tao sa Commission on Audit. Meron siya mga report na sinabi dito, coming from the inside, na sabi niya, sabi daw po sa kanya ng mga tao sa loob na nung nawala po siya sa COA, dumami na daw po yung mga tinatawag na superpowers daw po, yung mga incredible people na may superpower sa COA. At kaya daw po ang mga auditors takot at baka daw po mabalikan sila. Just for instance, yung nangyari po kay Commissioner Lipana, hindi daw po sila, yung mga auditors sa loob, hindi makapagsalita in public kasi daw po natatakot sila kasi ang kalakaran daw po sa COA is that matindi daw po ang retaliatory, especially yung mga commissioner. Kaya daw po yung mga retiree lang daw yung nakakapag-rejoice, nakakapagsalita in public group chat ng mga auditor kung anong feeling nila noong nakasuhan si Commissioner Lipana. Tinanong din po siya ano yung difference daw ng PDAF at saka allocable. Remember guys, ang PDAF is nangyari itong scam na to with Binapolis. Ito ay mga proyekto na kung saan nanggagaling sa iba't ibang livelihood project. Kumpara naman sa allocable, ito ay nakafocus sa mga iba't ibang DPWH flood control project. And also, ang sabi niya dito na lahat daw ng scam, magmula sa PDAF at saka allocable, at alam to ng mga auditor, na laging may involved na auditor or tao sa loob ng COA at lawmakers. Lawmakers in a wide variety, sabi niya gano'n. Kongresista, executive branch, sabi niya gano'n, legislative branch, name it, sabi niya gano'n. And also, dahil daw po nung natapos yung Pinoy administration, noong panahon daw po ni Pinoy, at that time, nung binabalikan niya, pinunto niya rin dito na takot daw po yung mga, sabihin natin, corrupt na mga tao sa gobyerno, sa COA. Kasi daw po matindi ang takot nila kay Pinoy at sa mga commissioner at that time. Talagang matindi daw po yung pangil at talagang well-funded sila. Nagbago lang nung panahon daw po ni PRRD. And also, yung appointment daw noon kumpara ngayon ay napakalaki ng difference. Noon daw po, talagang papasok ka daw talaga sa butas ng karayom. Magdadasal ka pa daw sa mga simbahan ng nobina, 'di ba? Para daw po makuha mo yung posisyon. Ngayon daw po convenient na daw po yung yung appointment. Basta may kilala ka lang na tao sa loob, kongresista o senador, yung appointment mo napakabilis. Kaya daw po parang pinupunto niya na walang hindi daw po siya masya-shocked kung ang naging rason kung bakit itong mga scam na to ay nag-push through, it's because of the appointment authority na
malaki na yung pagkakaiba. Kasi pagka may nag-backer sa'yo na tao sa gobyerno, congressman or senador, na kung saan sila din yung uupo for your appointment, syempre, pipiliin ka ba nila na maging commissioner ng COA kung wala rin silang benefit sa appointment mo? So sabi niya, sa umpisa pa lang, sa appointment pa lang, doon na kaagad nadidiskaril lahat. Doon na kaagad nagkakaroon ng, sabi niya, na parang corruption issue. Sinabi niya rin dito, yung about sa flood control scam, sino at ano kung ang isang mambabatas daw po ay pupunta sa COA, kung magiging gusto nilang bayaran ng isang auditor sa COA, or gusto nilang kausapin someone inside COA, sino at ano ang dapat nilang gawin. Sabi nga dito, yung proseso kasi noon masyadong mahaba, pero sinamarize na sa umpisa kasi ng isang proyekto, meron daw tinatawag na pre-audit. Yung pre-audit, ginagawa yan ng DPWH as the management part ng kagawaran. Tapos, sabi nga dito, papasok ito sa mga inspector. They will inspect, usually compose ito ng mga professional, mga engineer, architect, sa ganitong field. Then, papasok daw po ito sa resident auditor, which is the COA, nagagawa ng post-audit. Dito, babalang kasi ng auditor yung technical aspect o yung kontrata. Tapos, checkin din nila yung budgetary aspect nitong proyekto. Ang problema, kapag ka daw nagkaroon ng ghost project, ang nangyayari, nagkakaroon ng delay. Kasi kapag ka daw nagsimula na yung post-audit, dapat po magbigay yung contractor ng disbursement voucher para mapondohan. Ang problema, nadidelay na lumalagay na walang naibibigay na disbursement voucher. So pag walang disbursement voucher, walang pondo yung proyekto. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng disallowance. So kapag disallowance, no funds. At masakit dito, kahit daw po mga LGU, ay ginagawa na rin ito. Usually, sa paraan ng hindi pagbibigay ng bank statement or statement of bank account. And sabi niya din dito, na sa umpisa pa lang, on the pre-audit stage ng proyekto, dito na nagkakaroon ng lagayan. And sabi niya, ang lagayan daw po ay nasa envelope. Ang masakit dyan, sa ngayon daw po, ang tao ng COA ay liit at kulang. Kasi daw po sa plantilla, ang kailangan nilang i-fill in ay 13,000. Ang tao nila ngayon ay 8,000. With the coverage of the local government, GOCC, tapos parang yung mga project din sa gobyerno. So, ang dami nilang hawak na hindi kakayanin talaga ng load ng mga auditor. Kaya, hindi daw nakapagtataka na maraming umaalis sa ngayon ng mga auditor kasi parang it's too much pressure with, less support from the government. Sabi niya, tinanong din siya dito paano daw ma-avoid din ng COA. So, paano daw ma-avoid ang corruption sa COA? Sabi niya, number 1, build the relationship. Ang tanong dito is, paano daw kung corrupt ka, paano mo daw ma-avoid ang COA? Pero nag-warning siya dito na hindi naman niya tinuturo na yung mga corrupt ay gawin ito. Pero ang nangyayari talaga daw kalakaran sa COA is, first, you need to build up relationship sa taas. Sino? Yung mga commissioner. And second, take advantage of the appointment hearings daw from Congress and Senate. Kasi yung appointment ng commissioner, yun nga, sabi ko kanina, nanggagaling sa hearing ng Kamara, sa mataas at mababang kapulungan. So, yun daw yung lagi daw nakalakaran ng mga tiwaling government official. Natanong din siya, bakit daw sa tagal na, magmula nung lumabas si Commissioner Heidi Mendoza bilang whistleblower sa COA for General Garcia at that time, wala na raw pong sumunod. Ang sabi po dito, kasi tingnan mo ano ba yung ahensya na po pwede magsabi ng mga katiwalian sa proyekto o sa gobyerno? Mostly,
Siyempre, COA, kasi sila tumitingin ng kontrata eh. Sila tumitingin ng proyekto eh. Pero ang problema kasi, sabi nga ni Commissioner, dahil sa mga tao nakakausap niya actively ngayon, ang mga tao, takot na. Takot sa pressure, takot sa pwede nilang banggain kasi nakikita nila daw na walang support ang gobyerno sa kanila. Kaya, walang contract na na-validate at na-verified to be parang non-corrupt projects. Tapos, kaya yung karamihan daw sa kanila, nagre-retire na. At ang joke pa nga niya, karamihan daw na nag-retire sa kanya, yun daw yung mga sumuport after retirement kasi sobrang taas daw ng pressure. At may usap-usapan daw sa loob ng COA na mabuti na daw magnakaw, basta damihan lang. Kasi daw, parang ang sinasabi niya na, kasi kung magnanakaw ka, at least pag nag-retire ka daw, meron kang savings sa pamilya mo, may makakain yung family mo pag nag-retire ka, and also, iwas ka sa issue, iwas ka sa gulo, iwas ka sa mga kaso. Which is napakalungkot kasi lumalagay na scapegoat na lang iniisip ng mga auditor ngayon, which is dapat sila yung, tagapagbantay ng katotohanan pagdating dito sa corruption issue. Pero, di ba, mabiblame mo ba ang tao sa ganung sitwasyon? Yung mismo mga auditor, kung ganong katindi ang pressure sa kanila, and specifically, I won't be shocked kung buhay din nila ang katapat ng mga ganitong sitwasyon kasi nakakatakot eh. 'Di ba? Hindi biro na mapunta ka sa isang posisyon na crucial ang katayuan mo, especially kung ang mga boss mo, if ever ma-found out na tiwali sa nakikita mo na ginagawa niya, hindi ka makapagsalita kasi baka mamaya balikan ka. And yun daw yung nangyayari ngayon sa loob. Kaya daw po, pinapaliwanag niya paulit-ulit, nung panahon ni Pinoy, mataas ang support at mataas ang budget, kaya wala silang problema. Tinanong din po siya about sa geotagging, sa DPWH. Yung geotagging po na tinatawag, nagbibigay sila ng picture, tapos nilalagay online, para po malaman kung ano nangyari sa proyekto. Ang problema, sa DPWH mismo, peke yung mga pictures. At kung di naman, hindi nila ina-update yung picture. Kaya daw po, maraming mga proyekto na naoobserbahan ngayon ng tao o ng mga auditor na pagpunta daw po nila doon, kung minsan tapos yung proyekto, pero sa papel hindi pa tapos or sa geotagging hindi pa tapos kasi nga hindi na-update. And ang naging problema dahil nga walang suporta financially sa DPWH at saka sa auditors, wala daw pong continuation ng maintenance process. So wala nakakapagkita ng update ng softwares, wala nakakakita ng mga totoong nangyayari on the ground kasi walang support. And sadly, ito yung kinakaharap nila. And I think it's more of like ano ba talaga focus ng gobyerno, 'di ba? Sabi nga ni Commissioner Mendoza na nag-iba ng malaki yung focus from Pinoy administration to PRRD sa COA. And sabi niya, reliable pa ba ang COA? Sabi niya, hindi na daw. Kasi na-infiltrate na ang 4 na importanteng proseso sa Commission on Audit. The process owner, oversight ng commission, internal audit ng commission, at yung COA itself. Kasi sa buong proseso daw po ng pagkikreate ng proyekto, malaki na daw po talaga yung naging problema. At hindi na to nagiging reliable. So, malaki na yung question for compromise, ika nga. Ayun, so, malungkot lang na nangyayari to. Sana may mabago, but I really hope sana magkaroon ng focus sa COA kasi importante dahil sila lang naman yung nakakakita talaga ng mga detailed specific information sa kontrata, especially sa mga ganitong issue. Yun lang. If you have any other comments, put it down below on the comment section, and don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you po.